Magandang araw, magandang hapon at magandang gabi sa ating mga kababayan, sa ating mga kaibigan at sa ating mga manonood sa buong mundo at sa buong Pilipinas. Kamusta naman po kayo dyan? Shout out sa inyo. At eto na, palaki na po ng palaki ang nagiging rally dyan sa EDSA. At huwag nyo pong kakalimutan, mamaya, andyan po. Lagi po may pupuntang banateros dyan sa EDSA. At ako po mamayang gabi, kita-kits po tayo dyan sa EDSA. Nako, eto, painit ng painit at meron na talagang nabubuo na takot galing sa kabilang baryo. Yung mga gumagawa ng pang-aabuso, meron na di umano. Ninenervyos na po sila. Okay? At ipagpatuloy po natin ang ating paglabas ng hinaing dito sa abusadong gobyerno. Yan, ito po. Ito po ang magiging topic natin ngayon. Sundalo, pinagre-resign kapag hindi kakampi ni BBM. Yan. Pangalawa, Marcoleta, binubuli ng Quadcom, lalong-lalo na binuli pa ni Dan Fernandez. At si Paduano, to the rescue. Umepal pa? Mamaya pag-usapan natin talaga to si Paduano. Okay. Pangatlo, eto. May bulong-bulungan. Marcos at Tamba nag-aaway na. Hindi na maganda ang kanilang sa madaling salita, nagpapataasan ng ihi. Mamaya po, yan ang ating pag-uusapan. Pero bago tayo magsimula, huwag nyo pong kakalimutan, i-like po itong video na ito. At sana po, doon sa mga hindi ko pa po subscriber, subscribe po kayo, Coach Oli News PH. Ayan, huwag po kalimutan, Coach Oli News PH, subscribe. Simulan na po natin agad-agad dahil kay Coach Oli, ang bida ay ang balita. Ito, unahin natin itong pambubuli ni Dan Fernandez kay Marcoleta. Mamaya na po yung awayang Tamba at Marcos at yung pinagre-resign ng mga sundalo. Ito muna. Kasi ito ang daming tatanong sa amin. Ano ba itong ba't parang bagang yung isang representante ng Laguna ay parang bagang nagagalit sa inyo? At para bagang sinasabihan kayo ng kung ano-ano. Ipakita mo nga yun, Direk, at nang sa ganoon, yan, kausap niyo po yung Kong J.J. Suarez. Ito, kausap ni Marcoleta si J.J. Suarez. Tingnan nyo ang inaasta nito si Dan Fernandez, Kong Chua, biglang lumapit yung... Epal din. Ay, nakakaasar yung ganyan, no? Meron ka bang tropang ganyan? Hindi naman siya kausap, pasok ng pasok. Epal. Bully ito si Dan Fernandez. Natapik-tapik kayo Patapik-tapik pa. Abogado yan, Brad. Abogado, ikaw ano ka? Naku. Hindi ko alam. Hindi ako nanonood ng Bold. Bold Star daw ito. Hindi ko alam, Hindi. But anyway, that's beside the point. Eto po tayo. Abogado, tatapik-tapikin mo. Hindi naman ikaw ang kausap. Ang kausap ko, makikita mo dyan, si Kong J.J. Suarez. Maliwanag yan, Ako, patapik. Ay, nako. Buti mabait ito si Marcoleta at saka abogado. Pag ginawa mo yun sa askal, na tsaka yung walang training, sasapakin ka agad yan. Ay, nako, delikado ka, Dan Fernandez. Besta kayong tatlong. Tapos bigla siyang nakialam. Opo. Alam mo kung ano yung pinag-uusap. Visit, Ako, asar na asar din ako sa ganyan. Pasok ng pasok, di naman siya kausap. Usapan ni Kong JJ. Yung tatlo, opo. Hindi, primero si JJ lang. May binulong ako kay chairman. Tingnan nyo si Paduano. Epal din, isa pa to. To the rescue, ito lagi si Paduano parang, nag-break ba kayo ng siyota mo? Kasi parati itong galit. High blood din ka pag lagi kang galit. Ikaw, Coach Oli, ganyan. Di!
Tawa nga lang ako ng tawa sa mga ano sa mga ano dyan. Ito, si Paduano, laging galit. To the rescue pa. O, tingnan natin. Pagkatapos, sabi Oo. ni Nako. Kong Ay. Stoy, umalis ka nga dyan. Usapan ng matatalino yan. Ay, hindi naman matalino ba si Dan Fernandez? Pero wag ka na umepal dyan, Paduano. Bida-bida rin eh. Hindi mo nga natanong si si PRRD. Jay. Kong Dan, sabi niya, pwede ba kanyang makiusap naman ako, sabi niya, kasi pagka ikaw ang nagpapaliwanag, kung ikaw ay abogado, sabi niya gano'n. Opo. Parang yung mga puntos namin ay nawawalan na kami ng parang parang yung sa amin ay baliwala lahat. Opo. Ay, ang punto dito ni Dan Fernandez, pagka nagpapaliwanag ka, yung aming puntos, nawawala, nababaliwala. Kasi yung puntos nyo kabobohan. Hindi, di ba? Pag kami nagsasalita, pagkatapos niya magsalita, kung magsasalita naman yung isa, bakit mawawala yung puntos nyo kung parehas namang may lalim yung sinasabi ninyo? Kaya lang nawawala yung puntos mo kasi mababaw. Mababaw yung ninyo. Wala yan sa abogado kasi sinasabi ni Dan Fernandez, como abogado ka. Hindi, pag nagsalita ka ba, sasabihin mo abogado? May nakakausap naman akong abogado. Pero hindi naman siguro nawawala yung puntos ko pagka abogado na nakausap ko. Depende lang din yan. Ampaw kasi mga pinagsasabi nyo, kaya nawawala na ng saysay. Sana naman ay mabigyan naman kami kanya ng Sabi ko, Kong Jay, kung yan naman ang issue mo, nakikita mo naman, kapag ako ay nagbibigay ng komento at saka kung ano yung gusto kong i-emphasize sa aking pagsasalita, ito'y binabato ko sa chairman. Mamaya, huwag kalimutan na standby yung itong awayang Marcos at Tamba at saka sundalong pinagre-resign. Pag hindi kakampi ni Marcos, Hindi ko naman ibinabato sa pansarili ninyong kung ano yung sinabi mo, kung ganito. Opo. Kaya lang sabi niya, yung parang namamaliit kami, parang gano'n. So, ina-assure ko siya na huwag mo namang isipin ka kung gano'n kasi kailangan naman kasi... Ito, kagwapo nito si Dan Fernandez, insecure pala, no? Iniisip niya, huwag minamaliit. Hindi ka minamaliit. Pero ito ay democratic country tayo. May demokrasya po ang bansang Pilipinas. Baka nakakalimutan mo, may karapatan kayong magsalita. Pero may karapatan din magsalita yung iba. Ang problema kasi sa inyo, Quadcom, pag may iba na nagsasalita at iba na ang tono, hindi sabay sa tono ninyo, natitreten kayo. Kung hindi kayo magdi-declare ng 1-minute suspension, sisigawan ninyo, babarahin ninyo, hindi po ganyan. Hayaan ko kayo magsalita, hayaan mo magsalita yung resource person. At congressman din yan. May kanya-kanya kayo. Kasi kayo ganyan Gusto ninyo, ito, pansinin nyo, gusto nitong mga taga-Quadcom, umuo lang ng umuo. Pag may sinabi sila, Kaya nga sabi ko kayo, aminin nyo na, kayo pumatay kay Jose Rizal. Pag pinatawag kayo dyan, umuo lang kayo umuo. Pag tinanong, kasabwat ka ba sa pagpatay kay Magellan, aminin nyo na rin. Wala kakontrahin ka lang ng mga yan. Di ba? Di umuo ka na lang ng umuo, tapos magkita na lang sa korte, walang mangyayari dyan. Ilabas natin kung ano yung legality. Hindi naman ako pwedeng... Paduano, kala mo, naiinis ako Kayo ba? Maano to masyado? Pasok ng Wala doon sa nalalaman ko, sa training ko, na palaging nandun ako sa merong legal basis. So yun pala yung paksa nyo ni Kong JJ. Yun ang paksa ko kasi parang medyo nagdaramdam siya ng konti. Hindi naman siguro nagdaramdam. Maring nag-voice out lang po sa inyo. Nag-voice out, maring naghihinanakit sa kasi kung halimbawa ni-raise ko ito, parang yung sinabi niya, maaring mawala ng visa. Masasapawan, parang gano'n. Maring masapawan, maring ganito. So yun ang kanyang Sa akin naman, may konting validity. Pero kailangan ipaliwanag ko na pero kailangan din nating ihayag talaga at sana nga, yung iniisip ko na dapat pagtalunan para lumitaw kung alin talaga yung... Healthy discussion. Hindi kasi alam mo, nasanay yung mga yan, Marcoleta. Kong Marcoleta, nasanay yung mga yan nang hindi kinokontra. Ay, back up kami ni Tamba. Huwag kayong kokontra. Gusto nyong maano-ano? Parang ganun
discussion nang hindi na minamaliit yung isa o maaaring nasasapawan yung iba, wala doon sana yung punto. Kung hindi, issue for issue, para sa ganon, ang pinaka-direction, makinabang ang tao. Lumutang sa talaga. puntong yun, yung lumilingo na siya. sa puntong yun, bigla na lang siyang nakialam. Hindi naman siya kasama sa usapan ko. Hindi siya kasama sa bigla Pal, niya akong ginanon. Sabi anong niya, tawag? Sige nga, kayo ilagay nyo. Anong tawag nyo sa ginagawa ni Dan Fernandez? Pakilagay sa comment section. naman sabi niya, Nung umpisa, parang hindi niyo pa pinapansin. Di ba? Opo. ikaw naman, kanyang ganun eh. Oo. Yung programa ko, siniraan mo ako, sabi niya. Kasi siya nagtataka, anong akong programa mo? Oho. Saan ka nagpo-program? Hindi pumunta ka kanya sa ganito, may kinausap kang mayor, alam mo namang alam mo namang kalabang ko yun. Hindi mo dapat ginagawa yun. Ganon? Pag kami kalabang mayor, hindi dapat kinakausap kasi magkakasama kayo dyan? Ganon? So, ibig sabihin, ang gusto mong kausapin lang ni Marcoleta, si Marcos? Kasi kalaban nyo ang Duterte, wag ninyo ang kausapin si Duterte. Kalaban nila yon. Gusto mong kausap nila si Martin lang? O, wag mo kakausapin si Sara, ha? Kalaban nila yon. Ganon? Ay, parang bata. Di ba? Parang bata, di ba? Ay, wag mong kausapin yan. Hindi kami bati. Wag mo anuhin yan Epal yan. Wag mong kausapin. Pag kinausap mo yan, hindi kami bati, hindi na rin tayo bati. Pambihira, parang bata ito si Dan Fernandez, Ako, oo. Sabi ko, hindi ko alam kung ano yung sinasabi mo. Bakit ako nagpupunta sa mga munisipyo? Siyempre po. Dahil sa ako'y nagpapahayag ng aking kagustuhan na... Ay, karapatan mo yun Karapatan mo yan. Hindi mo dapat ginagawa yun. Mali yun. Sabi niya? Sabi niya. So wala ginalaman po sa... Bully. Bully ito si Dan Fernandez. Huwag mong kakausapin yung mayor na kalaban niya. Ay, bully ka. Bully ka. Ay, ako nga. Kinakausap ko yung mga kalaban ng Banateros. Wala namang problema eh. Ang importante rito, hindi ka nagpapagamit sa mali. Ganun lang yun eh. Ano ngayon? I mean, grow up. Dan Fernandez, tanda mo na, congressman ka pa, para kang bata. Kinalaman sa issue eh. At meron daw akong kinausap na may siniraan ko daw siya. Siguro, magtawag siya ng sino man na nakinig doon sa aking pagsasalita nung ina-address ko yung audience. Sabagat makapalang tao talaga eh. Paano naman ako magsasalita naman ng paninira ng, alam kong Laguna yun. Alam kong kandidato siya pagka-gobernador. Ako ba naman, hindi ko naiintindihan. Unang-una, hindi ko gagawin yon. Siyempre po. Pangalawa, ang aking kandidatura ay nakasalig doon sa pangkalahatan. Wala naman akong pakialam doon sa local issues doon sa local issue kung magkakalaban sila o hindi. Kinakailangan bang humingi ako ng permiso sa mga kasama ko para malaman ko kung sino pupuntahan ko at saka hindi ko pupuntahan? Hindi maganda yon. Hindi maganda. I mean, you are professionals, no? Yung ganung asta, alam mo, hindi lang parang bata yan. Ugaling insecure yan. Di ba? May mga ganyan kayong kaibigan, napaka-insecure. Huwag natin kausapin yan, hindi namin bati. Kalaban yan. Parang ewan ko sa inyo. Ito, pag-usapan natin, mga sundalo, pinagre-resign. Kung hindi kakampihan si BBM, kung hindi kakampi ni BBM. Ito, pakinggan yung mabuti, ha? Now, when it comes to our political inclinations. Ito. Ang usapin dito, political inclination. Ano ka ba? Duterte? Sara ka ba? Pilawang ka bang Inodoro? Sa mga kumakain, pasensya na po. Pero talaga, dyan naman ngayon ang dilaw ngayon di ba? Sa mga manunood na dilawan, wag na kayo makisali. Kisaw-saw pa kayo. Inodoro naman kayo. Tuloy. Ano yung political inclination? We recognize that all of us have our own political opinions, political inclinations. We respect that. Meron tayo kanya-kanya. Meron tayo kanya-kanya. Marcos, Duterte, Inodoro, meron ka kanya. Nilirespeto ko yan. No, we respect that. Pero habang suot-suot po natin yung ating uniforme, ay kailangan sundin natin yung saligang batas. Kailangan sundin ng saligang batas. Browner, tanong.
Habang sunod-sunod, suot-suot nyo yung uniforme nyo. Kahit ikaw ay maka Marcos, maka Duterte, o mga pinklawang ka, basta suot-suot mo yung Duterte, sundin ang saligang batas. Tanong, hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Huwag kayong magagalit sa akin, ha. Yan po ay inuulit ko lang yung tanong ng ating dating presidente na mahal ng tao until now na si PRRD. Nasa saligang batas, bawal maging involved ang isang politiko sa droga. Hindi tayo nagbibintang. Okay? Nagtatanong lang. Kailan nyo sasagutin yung tanong ni PRRD? Hanggang kailan kayo susuporta sa isang adik? Pangalawa, sa ligang batas kanyo. Sinabi ni PRRD ang daming nawawalang pera. Pag may nawawalang pera, may nakawan. Tama o mali? Hindi ako nagbibintang. Pero, bakit hindi ninyo imbestigahan yung sinasabi ni PRRD? Siya po ay dating presidente. May alam yan, hindi po bobo yan, may intel yan, may mga kaibigan yan sa loob. Alam niya, sinasabi niya kung may nawawalang pera o hindi. Pag may nawalang pera at may nakawan, di ba illegal yon? Wala na yun sa saligang batas. Yan po ang obligasyon nyo, mga AFP. Hindi sa iisang tao, hindi sa pwesto mo. Mali yung sinasabi nyo. Dapat kayo ay susunod sa inyong pwesto. Mali. Ang dapat pinagtatanggol nyo, gaya ng sabi ni PRRD, ay konstitusyon. Ang obligasyon nyo ay i-uphold ang konstitusyon. Ipagtanggol ang bayan, yung bayan na hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili. So kung may abusado sa gobyerno, trabaho nyo yan. Hindi ko po kayo baka sabihin nyo na naman, rebellion. Walang rebellion doon. Sinasabi lang natin kung ano yung nakasaad sa batas na sinabi ni PRRD. Hindi ko kayo sinasabihing magrebelde. Ang sinasabi ko lang, baka kasi kayo mahilig kayo mag-misquote eh. Yung amo mo mahilig mag-misquote. Minisquote nga si BP Sara na may death threat daw. Mali naman ang intindi. Nagbobobobobohan. Hindi ko kayo pinagre-rebelde. Ang sinasabi ko lang kung ano yung naaayon sa batas na dapat ipinagtatanggol ninyo ang konstitusyon. So, nasa konstitusyon, bawal magnakaw. Hindi sa nagbibintang pero nag-imbestiga ba kayo dyan sa pagnanakaw? Nag-iimbestiga ba kayo dyan sa mga pang-aabuso? Una pa lang, mali ka na eh. Tuloy. At protektahan natin ang ating bansa. So, tama. Protektahan ang ating bansa. Paano kung ninanakawan na tayo? Ninanakawan yung bansa natin. Anong gagawin nyo? Tutunganga. Hello? Halimbawa, nag-i-smuggling. Anong gagawin nyo? Tutunganga. Ayan tayo eh. We cannot just air our grievances just freely being members of the Armed Forces of the Philippines. Kung gusto po natin gawin yon, mag-resign na lang tayo. Yun ang matindi. Kung gusto nyong marinig ang inyong hinaing at ating differences sa politika, hubarin nyo yung uniform nyo. Sa madaling salita, pinagre-resign mo kapag hindi kakampi ni Marcos. Huwag na tayo mag-anuhan, brown hair. Yan ang itinutumbok mo eh. Pag hindi, pagka hindi sasambahin si Marcos, samba. Anong gusto mong sabihin namin, Marcos? Oo. Pag kumontra, hubad ka ng uniforme. Ganon. So, kailangan umuo kami ng umuo kahit mali. Again, ulitin ko, hindi tayo nagbibintang. Paano nga kung adik? Paano nga kung nagnakaw? Anong gagawin nyo? Tama yan. Ituloy mo yan. Ganon. Kasi ayaw ko hubarin yung uniforme ko. Kasi pinaghirapan ko yan. Halimbawa, ako isang sundalo. Pinag-aralan ko yan. Pinaghirapan ng magulang ko yan. So, kailangan Ganon.
Mali naman ata yun. Hindi naman ata magandang anuhan yan. Di ba? Bakit mo pinagre-resign? Kung tama naman ang ginagawa at nasa saligang batas, sabi mo nga pag nasa saligang batas bakit mo pinagre-resign? Ba't mo pahuhubarin ng uniforme? Pero ito, tingnan nyo itong mabuti. The fact na nagsasalita na to si Browner ng ganyan, ito ay nakakabalita na siya na sa loob, meron ng ayaw sa gobyernong ito. At marami nang generals, retired generals, at marami pang nagpapahayag ng kanilang galit sa gobyernong ito. Kaya ito, we can take this as a sign na meron na talagang problema sa loob. Na this is just like loyalty check. Kausapin nyo yung tao. Tingnan natin sino pa yung atin at hindi. So tinitingnan nila. Pero tingnan nyong mabuti ha. Dahil sa naging problemang ganyan, nilift. Yung contempt ni Acosta. Yung impeachment, hindi na pinatutuloy. Di ba? Naramdaman nila naramdaman nila ang puwersa ng Duterte. Kaya uulitin ko, ituloy po ninyo ang pagsigaw. Hindi lang po sa kalsada. Ituloy nyo ang pagsigaw. Sabi nga ni BP Sara, freedom of speech. Yung peaceful assembly kasama na rin dyan. Ibig sabihin, hindi lang sa EDSA. Kung kayo nasa malayong lugar, isigaw ninyo yung karapatan ninyo. Yung ine-expect nyo sa gobyerno nang maramdaman nila nang hindi sila mang-api ng todo kasi this is very crucial. Tatandaan nyo po naglo-loyalty check na tong mga ito. Ito, sinimulan na niya. Tapos, titingnan nila, ano bang pulso ng bayan? Magsalita kayo na magsalita. Kahit saan. Kung saan ka malakas, kung may Facebook ka, doon ka sa Facebook, kung sa YouTube. Kung pupunta ka sa rally, punta ka sa rally. Bahala kayo. Kung makakapunta ka, may message mo si Marcos, message mo siya. Ilabas ninyo, hinaing ninyo, yung kakulangan na dapat pinoprovide ng gobyerno. Halimbawa, yung bigas na mababa. Saan napupunta yung flood control project? Trabaho, sana yung trabaho. Yung bakit ang dolyar napakataas, ang gasolina tuloy-tuloy ang taas. Isigaw nyo yan. Sigaw nyo na ayaw nyo, hindi nyo gusto. Kung talagang hindi nyo gusto, hindi ko po kayo pinipilit ha. Pero kung ako, hindi namin gusto yung ginagawa nyo sa Duterte. Kasi nakafocus kayo sa Duterte. Ang kailangan namin, Marcos, ituloy mo. Sabihin nyo, ituloy ninyo yung proyekto ni PRRD. Kasi yan ang pinangako nyo, di ba? Continuity. Asa na yung continuity? Kung ikaw, Marcos, nakafocus sa continuity, wala tayong problema ngayon. Kung Marcos, tinutuloy mo yan, yung continuity na yan, umaasenso ang bansa. Sabihin mo kay Tamba, tama na muna yan, kakasara mo. Para kang sira. Sara ka ng Sara. Tigilan nyo muna yung si Sara. Dito tayo mag-focus. Ito pinangako natin sa taong bayan, continuity. Doon muna kayo mag-focus. Mamahalin ka pa ng taong bayan eh. Bakit? Nakikita nila yung infrastructure. Ang daming nakikreate na trabaho. Hayaan mo na si Sara. Kung may kasalanan yan, hayaan mo na sa husgado. Hayaan mo yung ombudsman, mag-imbestiga dyan. Patigilin mo muna yan si Tamba. Kung papakinggan ka, pero balita ko, may awayan kayo. Ay, mamaya, pag-uusapan natin yan, ha? O sige, tuloy, Browner. Diba? Ubarin natin yung uniforme natin and then that's the time you're free to do whatever you want to do. Ayun, kasi, pag sundalo ka at ayaw mo sa presidente, may problema silang malaki. Kaya ang gusto nila, mag-resign ka, hubarin mo uniforme mo, doon ka lang magsasalita. Nang sa ganon, hindi ma-damage ang problema. Ang hindi ko gusto dyan, diktador ang dating mo niyan. Pinaghirapan nila yan eh. Dahil tatayo sila sa tama,
Tatayo sila for the Constitution na hindi mo kayang gawin, na inilaglag mo yung tao mo para maisalba mo ang pagmumukha mo. Sila, dahil meron silang tigas, meron silang sariling tindig, tatayo sila para sa konstitusyon, didesisyonan mo buhay nila, pinagre-resign mo. Ay wag gano, wag mo igaya sa'yo, Browner, wag. Wag. Yan yung sinasabi ng mga general eh. Tumatakbo ka raw sa mga dangerous assignments. Hindi ako nagsabi niyan ha. Hindi ko naman alam yan eh. General lang nagsasabi niyan. Wag mo igaya yung mga matatapang na mga sundalo na tumatayo para sa tama. So, as members of the Senior Enlisted Personnel Corps of the Armed Forces of the Philippines, I am calling out to you to reach out to our soldiers hanggang po sa private, even sa mga trainees natin, para ma-explain natin yun. Explain natin na maigi sa kanila. So, sa madaling salita, loyalty check, explain nyo sino pa ba sa tao ninyo ang sa atin at sino pa yung hindi sa atin. Diba? Pagka hindi ka Marcos, hindi ka sasaludo kay Tamba, hubad ka ng uniforme. Ayan po ang AFP chief natin. Masakit man, dikit yan eh. Dikit sa Marcos kay AFP chief yan. O, puntahan natin yung awayan. Marcos, Tamba. Meron nga bang nabubuong pataasa ng ihi yung dalawa? Ito, mapakinggan nyo mabuti. Umugong ang bali-balita na hinarang umano ni Pangulong Marcos Jr. ang planong paghahain ng impeachment complaint laban po yan kay... Ito, matagal ng pangarap ha. Matagal na yan. Lumalabas na nga yan eh sa Kongreso. Yung impeachment na yan. Sinabi pa ng tao mo, Marcos, huwag niyong i-deny. Sabi pa nga ni BBM, ay ni Bobong Gadon. Ni Gadon, sabi niya, sigurado next Congress, ihahain ng impeachment. Tao mo yun, sekretary mo yun, Marcos, di ba? Kaya kayong Quadcom, wag nyo nga matanggi-tanggi na wala kayong plano sa impeachment. So may impeachment. Pinagpaplanuhan na, inawat ni Marcos. Vice President Sara Duterte. Pero ilang mambabata sa Kamara ang nagsabing wala pa silang natatanggap na anumang utos mula sa Pangulo ukol sa nasabing usapin. Eden Santos sa balita. Speaker, may direktiba po ba sa impeachment? Tikom ang bibig ni House Speaker. Kadali namang sabihin eh. O, di ba? Meron naman direktiba sa impeachment. Kung wala, hindi, wala. Simple. Adik ka ba? Hindi. Ako tanungin mo. Hamunin kita ng drug test araw-araw. Sasagutin kita agad, hindi ako adik. Pero kung adik, hindi ka sasagutin. Ganyan yung ginagawa. Oh. Kailan kayo magpapadrug test? Speaker Martin Romualdez, kung may direktiba si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ukol sa pagpigil sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Si Romualdez ay dumalo sa Bicameral Conference Committee para sa 2025 national budget. Hinarang umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong impeachment complaints laban kay BP Sara. Sa mensahe ni mensahe to ni Attorney Taberna. BBM sa mga leader ng Kongreso na lumabas sa FB page ng broadcast journalist na si Anthony Taberna ay sinabi niya na si Sara ay hindi mahalaga kaya huwag maghain ng impeachment complaint. Yan. Sinabi ni Attorney Taberna, nag-message daw doon sa GC siguro ito ng mga ng Congress. Kasi sino ba magpapa-impeach? Alangan namang Senado. Alangan naman ako. Wala na, di ba? Sino pa ba magpapa-impeach? Alangan naman kayo, hindi yung Kamara. Ito sabi, in the larger scheme of things, Sara is unimportant. So please do not file impeachment complaints. It will only distract us from real work of government. Wow, Nax real. Wala ka nga nagawa sa continuity pambira ko. But anyway,
pinahihinto yung impeachment. At alam naman natin yan, nakahain na yan. Tinutulak na yan ng bata. Nitamba na sila Castro, sinasabi pa yan ni Gadon, di ba? Pero pansinin mo, bakit siya nag-GC? Ba't nag-GC si Marcos? Maraming dahilan. Una, ito yung una. Itong unang posible. Itong dalawa, may girian na. Si Marcos at si Tamba. Kasi pwede mo namang sabihan, oy, Tamba, pahintuin mo na nga yung mga tao mo na yan. Ayaw ko ng impeachment. Tapos, bakit ka mag-GC? Di ba? May mga ganyan eh. Pwede mo namang diretsuhin eh. Ba't ipadadaan mo sa GC? Tama ba ako? Tama-tama. Naku, may mga GC rin. Alam ko yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Pwede mo namang diretsuhin eh. Kung wala kayong pataasan ng ihi. To the very least. Baka nga may away na tong dalawang ito. Di ba? Kasi, bakit mo i-GGC? Ibig sabihin, binaypas mo si Tamba. Kahit presidente ka, siyempre, hindi mo naman dapat i-bypass si Tamba. Dapat si Tamba pa rin na magsasabi doon sa mga tao niya. Siya yung paimbestiga ng paimbestiga eh. Gumagastos na nga dyan eh. Di ba? Kasi, dyan na nga napupunta yung pera ng taong bayan. Ano bang ginagawa nitong mga Quadcom kung hindi araw-araw? Puro imbestiga sa Duterte, imbestiga kay PRRD, imbestiga sa DepEd, imbestiga kay BP Sara, imbestiga. No, saan na napupunta oras nila? Sa imbestigasyon. Di ba? Oh. Obviously, meron silang gusto mangyari kay BP Sara. Binaypas nito. Oh. Kaya yan posibleng may awayan. Pangalawang possibilities dito. Ha? Pangalawa, hindi siya sinusunod ni Tamba. May sungay din. May sungay din ng animal. Kung hindi siya, animal talaga, kung ang naglagay sa'yo, yung presidente, pinsan mo, hindi ka naman, ano bang credentials niyan si Tamba para maging speaker? Wala, di ba? Kaya lang naman nandiyan niya kasi sip-sip kay Marcos, pinsan ni Marcos eh. Real talk po. So, ano dyan? Hindi siya sinusunod ni Tamba. Di animal nga. Kung hindi niya sinusunod, di ba yung naglagay? So hindi siya sinusunod, so dumiretso siya sa tao. Tigas ng ulo mo eh. Sinabi ko ng stop na yan, hindi ka umi-stop. Diretso na ako sa tao mo. Doon na ako mag-group chat. Di ba? So it's either matigas ang ulo ni Tamba or weak talaga to si Marcos. Or parehas. Kaya hindi siya sinusunod ni Tamba, totoong weak siya. At kaya naman hindi sumusunod si Tamba, dahil talagang matigas ang ulo kasi dati pa yan eh. 'Di ba? May nagkukwento nga sa akin, hindi ko alam kasi hindi pa ata ako buhay noon. Oh. Ang problema din daw ng tatay na Marcos yung Romualdez din. Kwento lang sa akin yan, hindi ko po alam ha. Hindi ko na inaabot yan. Pero parang ganito rin eh. History repeating itself kung totoo yung kinuwento sa akin. Oh. 'Di ba? Gate pa ng Pangulo na makakagambala lamang ito sa tunay na At ito pa ang pangatlo. Mamaya sasabihin ko sa inyo. Ang posibilidad. Bakit to nag-message pang ganyan? hangarin ng gobyerno na pagpapabuti ng kalagayan ng lahat ng Pilipino. Sina Senate President Francis Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez ay parehong dumalo sa Economic Managers Meeting sa Malacanang na pinangunahan ni Pangulong Marcos. Ilang kongresista naman ang nagsabi na wala pa silang natatanggap na utos mula sa Pangulo. Wala pa. Tingnan mo ha, itong Quadcom. Lagi sagot nila, wala pa. Hindi pa. Kasi pwede naman. Hindi, walang impeachment. Tapos. Wala pa. Hindi pa. So, ibig sabihin, talagang pinaplano nito. Kaya wag niyong i-deny na Quadcom naman. Niloloko nyo ba kami? Presidente na nga yung nag-message sa inyo eh. So, ibig mong sabihin, sinungaling yung presidente? Sa tingin nyo, sino sinungaling dito sa dalawang ito? Etong Quadcom? O yung presidente? Wag na nga daw i-impeach tapos sasabihin nyo wala kayong natatanggap. O may sinungaling sa inyo. Ginagago nyo ba ang presidente? Gago.
Sir, may direktiba po ba sa inyo sa issue ng impeachment? Ha? No. Wala pa so far. Oh, may direktiba sa inyo ng impeachment? Wala pa. Wala pa so far. Meron yan. Kaya lang, wala pa. Ang tanong lang dito, sino ba sinungaling? Eto, mamang ito, o si Presidente. Pinahihinto na nga eh. Tingnan natin kung ano mangyayari. Wala. Kahit sa... Wala pa. Puro sila, wala pa. Hoy! Eto, tanong lang, huwag kayong magagalit ha, kasi yung huling nagtanong taga-Seminay, taga-Seminay pa man din ako, kinulong nyo, kinontempt nyo. Tanong lang, baka nagpapataas lang kayo ng presyo. Pagka tumaas na yung presyo ng proyekto, tanong lang po yan, nagtatanong ha, hindi ko kayo pinagbibintangan. Baka pag, saka nyo ihain yung impeachment, depende sa, depende saan? Depende sa apathy. Apathy. Ba't napunta sa apathy? Ewan ko itong mga ito. Ang gugulo nitong mga congressman natin. Sinong congressman? Hindi mo alam to sa iba. So sinasabi mo, sinungaling si Marcos. Hindi ko daw alam sa iba, pero sa akin wala pa. Sinungaling si Marcos, ganon. Pero kayo, wala. Una nang inihayag ni dating Ay, Senator wag mo nating Antonio pansinin Trillanes to. IV Walang kwenta na handa yan. ng ihain ng impeachment complaint laban kay Ito masasabi ko ha. Pangatlong dahilan. Mas gusto kong background si BP Sara, ayokong background yung sundalong kanina yun eh. Alam mo, itong sundalong kanina ito, tsaka yung tropa niyang dilaw. Dilawang tae na yan. Sorry, pasensya na doon sa mga kakain. Inodoro na kasi yan. So, sausaw lang yan ng sausaw. Speaking of sausaw, ito yung isang dahilan, ha? Simulan na natin yung sausaw. Kasi, speaking of dilaw, okay? Ang dilaw kasi, kahit mga bashers, makinig kayo dito, ha? Alam kong mapapao kayo dito, pero masakit to, pero ito, totoo. Laos na kasi ang dilaw. Aminin na natin. Ang talagang relevant ngayon, ay Duterte Marcos. Aminin na natin. So ang dilaw, wala yan. Kaya nga ang dilaw, kumakampi kay Marcos para magiba yung malakas. Because they know, pag nawala ang Duterte, kaya nilang tibagin ng Marcos. Remember this. Lumakas lang naman ng Marcos because of BP Sara. Nagkaroon na ng fracture. Diba? Nagkahiwalay na. At tinalo pa nga ni Leni, eto si Marcos. Posible, kung si Sara ay tumuloy pagka-presidente at si Marcos ay nag-vice president ulit, ay nag-president, baka mas mataas ulit ang boto ni Leni kay Marcos. That's reality. But for now, ang malakas kasi ngayon, Duterte Marcos, kasi sila yung incumbent, sila yung nakaupo. So naitsapuera itong dilawang inodoro. Kaya nga, kinakampihan nila yung Marcos, kinakain nila yung suka nila, yung sinuka nilang mga Marcos, kinakain nila ngayon kung gaano sila kadiri. Dahil hindi nila matibag ang Duterte. Pag natibag ang Duterte, saglit lang yan ng Marcos. Baligtad yan, hindi nila kakayanin ang dilaw. At alam nila yan. At alam ni Marcos yan. Kaya nga siguro posible na hindi pinatuloy ni Marcos ang impeachment dahil kakampi niya ang dilaw ngayon. Sa ngayon, lumalabas na parang hero ng dilaw si Marcos. So magkakampi sila. Hindi siya ginagalaw ng dilaw ngayon. Pero kung sakali man, ma-impeach si BP Sara at nag-aklas ang taong bayan na galit, hindi na kailangan ng dilaw si Marcos. Manunood na lang yan sa sideline. For the meantime, hindi kakayanin ni Marcos ang sigaw ng buong Pilipinas dahil maraming nagmamahal sa Duterte. Naiintindihan nyo? Mahihirapan ngayon to si Marcos. Nagets nyo? So maiitsapuera siya.
Baka mamaya umuwi na naman ng Hawaii yan. Nagigets? May balita pa na may saka na, sa ibang topic yan. Kailangan nilang nasa pwesto ngayon. Ang possible niyan, maietsapuera. Mauupo ang Duterte, hindi na kailangan ng dilaw si Marcos dahil wala na siya sa pwesto. Wala namang power yan si Marcos. He is weak. We know that. Tamba is only strong right now because of Marcos. Without Marcos, Tamba is nobody. Wala namang mandatong malaki yan. Wala namang boto. Ayaw nga ng taong bayan dyan eh. So itsapuera na rin yung Tamba na yan. Dilaw ngayon. Sila ngayon. Yun yung possibility. Meron pang isa. Meron pa isa. Mamaya sasabihin ko ano sa tingin ko yung totoong dahilan. VP Sara, kinumpirma naman sa press briefing sa Malacanang ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan at DTI Secretary Maria Cristina Roque na bagaman kasama sa meeting ng economic managers ang dalawang leader ng Kongreso ay hindi naman natalakay ang nangyayaring political bickering sa bansa. Baka hindi natalakay yung political bickering sa bansa kasi baka mamaya loyalty check lang yan. Cheese! Ikaw ba magpapatuloy ng pagiging waiter mo sa asawa ko? Akin ka pa ba? Sabi siguro, yes, boss! O sige, cheese! Kinantahan ni Marcos, akin ka na lang. Ganon, posibleng ganon eh. Loyalty check. Di ba? Tiniyak din nila na wala itong epekto sa ekonomiya ng Pilipinas. No, we did not. It was focused on the budget for 2025 and the need to prioritize our the funding of the high priority projects of government of this administration. But let me note that it's as we have indicated in our release yesterday, it's a business as usual for us, and I don't think that these political noises would have any impact on the economy. Actually, there are a lot of investment in our country. Matapang! Ito. Nawala pa silang Sabihin ko sa inyo yung next possible na dahilan bakit nag-message ng ganun si Marcos. Posible na nakikita na nila yung sigaw ng taong bayan. No? Inaawat nila. Dahil malilintikan na sila pare-parehas. Nag-i-strategize na lang yan na, teka muna, medyo mabigat nga. Mabigat nga ang Duterte. Kasi nabubuo na, dumadami na sa EDSA. Oy, mamaya! Kita-kita po tayo dyan. Maraming nagpupunta dyan, Banateros. Pero ako mamaya. Nagpunta kaming veterans, pero mamaya pupunta po ako dyan. Okay? Kita-kita tayo dyan sa EDSA. Yun nga, no? So, alam na nila yung lakas ng Duterte. So, nag-i-strategize sila. Ngayon, nag-message siya para kumalat. Diba? Kasi parang imposible naman bakit kumalat eh. Diba? Pwede naman yung tawagan isa-isa yan. No? Tama na muna yan. Tama na yung impeachment. Baguhin natin strategy natin. Para ipakita sa taong bayan, magaling siya. Siya pa rin ang bida, he is in control, at hindi siya magbumukhang tanga kahit alam natin na talaga namang kaya lang sila napilitan na hindi ituloy impeachment dahil naiipon na yung tao sa EDSA. At marami nang sumisigaw sa social media. Tingnan ninyo. Yung video nilabas niya, pinagtatawanan pa. Ilan lang ang views nun? Ang balita ko nasa 200, 300. Mas malaki pa yung views ng iba kong videos. Samantalang si PRRD, milyon. Nung nag-live siya ng press con, si BP Sara, milyon agad. Kita nila yun. Alam nila yung lakas pa rin ng Duterte, kaya nagbago sila. No? Pwede rin panglima, huwag tayo maniniwala. Huwag tayo maniniwala na pinahihinto.
Kasi ganyan din ang sinabi nila about ICC. Hindi pa papasukin. Ngayon iba na tono. Papakinggan daw nila ang ICC. At may bali-balita, naka-check-in na ang mga taga-ICC. Government-sponsored pa, di umano. Ang gumagastos dyan, ang gobyerno, dito sa mga tinutuluyan nitong mga hotels, nitong mga taga-ICC. No? So yan yung mga dahilan. Pero kung tatanungin nyo ako, ano sa tingin ko, in my opinion, huwag tayong maniwala sa message na yun. Hindi ako naniniwala na pinipigilan ni Marcos ang impeachment. Ginawa na niya yan sa ICC, marami na siyang sinabi na hindi na tutupad. He doesn't know how to lead his country. Sinabi niya walang baril sa KOJC, ang daming baril. Alam po natin yan. Kaya itong tao na to, yung salita niya, if opinion ko tatanungin nyo, yung salita ni Marcos cannot be trusted. Hindi. As for me, ang nakikita kong paraan lang dyan, ituloy natin yung sigaw natin, yung hinaing natin sa gobyerno na ayaw natin tong ginagawa sa Duterte, ayaw namin tong bangayan nyo, ayaw namin yung ang nakafocus lang kayo dyan sa mga Duterte at hindi sa infrastructure, hindi sa gobyerno, hindi sa paglaganap at pagdami ng trabaho. Ituloy natin ang sigaw. Because I think we cannot trust the Marcoses. Meron siyang 2 taon nang nakalipas. If he is really serious about the unity team, dapat una pa lang, at the get-go, inawat niya na yung paglapa ng mga buhaya kay BP Sara. Hinayaan niya lang, pinapalapa niya. Whether kasabwat siya or hindi siya kasabwat at hinahayaan lang niya, it doesn't matter. He cannot be trusted, in my opinion. So mamaya po, kita-kita po tayo sa EDSA. Huwag po kakalimutan, I-like nyo po itong video na ito at sana mag-subscribe kayo. And of course, doon sa mga hindi pa nakakaalam, ang Banateros po, kami po ay may programa sa number 1 mainstream media news na hindi takot sumalubong, yun na lang. Hindi takot sumalubong sa mga mapang-api ng gobyernong ito at mapang-abuso sa posisyon ang SMNI po. So Monday to Friday may programa kami at posible dyan namin gawin sa EDSA yung programa namin mamaya. Monday to Friday, 8 p.m. po ang Banateros sa SMNI. Para sa Diyos at Pilipinas ko mahal, God bless everyone. Coach Oli po.